batas mula nang maisabatas ang Republic Act 6727 o ang Wage Rationalization Act na siyang bumuo sa National Wages and Productivity Commission. Pinagsanib ang nooy National Wages Council at National Productivity Commission at pinagsama ang mga empleyado nito noong 1990 kung kailan naging operational ang nasabing batas. Kasabay nito ay ang pagbuo ng mga Regional Tripartite Wages and Productivity Boards o RTWPBs. It is with great pride that I present to you the accomplishments of the STEVE Productivity Awareness Program. Nagsimula kami sa pag-offer ng productivity training sa pamamagitan ng STEVE program. Ito ay nagtuturo ng productivity tools and techniques upang mapalakas ang 5 values ng isang produktibong manggagawa: industrious, systematic, time-conscious, innovative, and strong value for work. Mas lumawak ang productivity training sa paglunsad ng Productivity Toolbox noong 2014. Sa kasalukuyan, mayroong 26 na productivity training modules ang NWPC at RTWPBs para sa mga manggagawa at enterprises. Kalaunan ay isinabatas ang Republic Act 6971 o ang Productivity Incentives Act of 1990, kung saan nabigyang focus ang productivity gain sharing bilang priority program ng NWPC. Nagbigay kami ng technical assistance sa MSMEs sa pagsagawa at pagdisenyo ng iba't ibang productivity improvement programs and productivity-based incentive schemes. Kasabay ng pagdami ng productivity trainings, ay lumago rin ang mga advocacy events ng NWPC. Noong 2008 ay inilunsad ang Productivity Olympics para ma-showcase ang mga best productivity practices ng mga enterprises. Noong 2009, sinimulan din natin ang ngayon National Productivity Conference na naging plataforma para sa malayang palitan ng kaalaman at ideya tungkol sa productivity at competitiveness. Sa aspeto ng pasahod, marami ding nagawa ang komisyon para mapalakas ang ugnayan ng wage and productivity. Iba't ibang mga inisyatibo ang dumaan na naglalayo na mas pagbutihin ang sahod ng mga manggagawa sa pamamagitan ng incentive-based agreements na nakabatay sa productivity. Sa pagsasabatas ng Domestic Workers Act o Batas Kasambahay noong 2013, naging bahagi na rin ng mandato ng regional boards ang i-review at i-adjust ang monthly minimum wage ng ating mga kasambahay. Isa ito sa may tuturing natin ng makabuluhang pagbabago sa mandato ng NWPC at RTWPBs dahil hindi na lamang tayo nakatuon sa minimum pay ng mga manggagawa sa private establishments. Patuloy din tayong sumabay at umangkop sa nagbabagong panahon sa pamamagitan ng pagyakap sa paggamit ng teknolohiya. 2018, sinimulan natin ang chatbot bilang pagpapalakas sa advokasya at customer services ng komisyon. Teknolohiya rin ang naging instrumento natin para tugunan ang mga naging hamon ng pandemya. Ang halimbawa nito ay ang pagpapahintulot ng tele or video conferencing sa mga consultation at public hearings para sa wage adjustment. Nung tumama ang pandemya, sinimulan nating i-offer online ang mga training programs kasama ang productivity tips para maka-adjust ang MSMEs sa panahon ng pandemya. Bunga na din ng advancement sa teknolohiya ay ang pagbuo ng online system para sa Annual Establishment Report on Wages. Sinimulan natin ito noong 2022 para mas mabilis at convenient ang pagsabit ng mga reports ng ating mga kliyente. Sa mga nagdaang taon, marami ring parangal at pakilala ang natanggap ng ating komisyon.
Sa pagtutulungan ng ating pamunuan at mga kawani, NWPC ang isa sa mga unang ahensya ng gobyerno na na-certify noong 2016 para sa ISO 9001-2015 version. Produkto rin ng ating tapat na serbisyo ang ilang beses na paggawad ng COA sa atin ng unqualified opinion. Bukod pa dito, ang mga parangal at pagkilala para sa E-Budget Inclusiveness Award, Freedom of Information Compliance, at kahusayan sa mga wasto at angkop na advokasya. Years na tayo. Hangad ko na patuloy pa nating pagbutihin at paghusayan ang ating tungkulin bilang mga kawani. Mas maging malikhain, makabago at bukas ang ating isipan sa patuloy na pagganap ng ating mandato upang maging katuwang tayo sa maginhawa at produktibong bagong Pilipinas.